Magandang umaga mga kapatid. Tayo po'y dumawa na sa ating pag-aaral po sa umaga po ito. Actually, nadaanan na po natin, kaya din natin napagpatuloy. Pero sa pagkakataon na ito, tapusin na po natin itong sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. So, andito po yung lugar na siyudad na ito, sa Corinth. Ito po'y nakalagay sa isang pagitan ng dalawang tubig. Kaya ito'y dinadaanan ng kalakal. Kaya ito pong lugar na ito ay tulad ng pinag-aralan po natin nakaraang linggo. Ito po ay isang maulad na lugar. Considering ito sa kapatid sa Macedonia, kung babasahin natin sa Pakalang Corinto, chapters 8 and 9, sila po yung mga dukha. Dahil iba siguro yung lugar nila, pero ito po ay isang lugar na maulad. Ito sa salitang Corinth. So dito sa chapter 1, ito po yung pinakaunang talata. Paul, called to be an apostle of Jesus Christ, through the will of God, and Sosthenes, our brother. So, ibig sabihin, kasama niya si Sosthenes. Magabantag sulat po ay si Pablo, pero kasama niya si Sosthenes sa sulat po ito. Tinawag po siyang apostle. Sa pag-aaral po natin sa banal na kasulatan, malalaman natin na yung mga English word na ginagamit sa Biblia, hindi talaga sila English word. Sila nang galing sa salitang Grego, tapos ginawa nilang English word. Ganyan. Kung ito po ay galing sa salitang Apostolos, hindi pwede maging English yan kasi wala namang ganong klaseng paraan ng salita sa English. So ginawa po nilang apostle. Pero walang kahulugan yan. Hindi natin alam kung anong kahulugan yan. Kailangan natin tingnan yung original na kahulugan sa uri ng salita. Ang ibig sabihin po ng apostolos, one sent forth. Kanya. So, ito'y taong sinugo kanya. So, pag sinabing apostolos, ito'y taong sinugo. Ibig sabihin, sent forth. So, ito po ay ginagamit po rin po sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay tinatawag rin pong apostolos dahil siya sinugo ng Diyos. Basahin po natin sa Hebreo chapter 3 verse 1. Tinatawag po siyang apostle, hindi siya parang kahulugan ng kanyang mga apostol dahil siya nagsugo no. Dito sa Hebreo chapter 3 verse 1, kaya mga banal na kapatid, mga kabahagi sa makalangit na pagkatawag, isang alang-alang ninyo na si Jesus, ang apostol at pinakapulong pari ng ating pagpapahayag. So sa ating confession, sa ating pananampalataya, ang ating panitinawag na apostol, dahil siya sinugo ng Diyos sa isang gawain. Tingnan po natin sa John chapter 17 verse 3 para lalo natin maintindihan sa salitang apostle o apostolos. Hindi po ito exclusive sa 12 apostol ng Panginoon. Ito ginagamit sa iba't ibang kaparaanan. Dito sa 17 verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay, at siya sa Kristo na yung sinugo kanya. So yung salitang sinugo, yun po yung verb form ng apostle. Yun po 12 alagad ng ating Panginoon, na pinili ng Panginoon, at kanila sinalin nila sa loob ng 3 taon, tinatawag rin po silang apostle. Dahil later on, dalawang pagkakataon na sila sinugo. Yung una po ay isang limitadong pagsugo o limited commission. Later on, yung Great Commission, ganyan, sila sinugo sa buong sanglibutan. Masahin na sa Lucas chapter 6 verse 13. Ito mga mababasa. Kinaumagaan, tinawag niya ang kanyang mga lagad at siya'y pumili mula sa kailan 12 na itinalagaan niyang mga apostles. Pero sa pagkakataon na ito, hindi pa sila sinugo. Technically, sila naging apostle nung sila sinugo sa Acts chapter 2. Nung sila sinugo pang ipangaral ng Ebanghelyo. Ganun din po ang kikita sa chapter 9 verse 10. So, ibig sabihin, ang ating si Apostle Paul ay apostol ng Panginoon. So, ang nagsugo sa kanya ay ang Panginoon. Kaya siya apostol ng ating Panginoon. Iyon po ibig sabihin ng salitang apostle. Pero ito ginagamit rin po sa ibang paraan. Dito sa Acts chapter
14 verse 4, si Pablo at si Barnabas ay tinawag ng mga apostol. Yung po mga ibang sangay ng pananampalataya, ginagamit nila yan para sabihin na mayroon pang ibang mga apostol maliban sa 12 apostol kanya. At ginagamit rin itong talatang ito sa Acts chapter 13 verse 2. Ano po, basahin natin. Sinugo sila eh. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, "Separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them." And when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. So yung sabihin, sila'y sinugo, they sent them away. Pagkatapos, ang Espiritu Santo kanya, hiwalay mo si Barnabas at Saulo para sa gawain na tinawag ko para sa kanila. Sila'y sinugo ng iglesia sa Antioch. Sila'y sent away kanya. Pupunta tayo sa Gawa, chapter 14, verse 4. Ngunit nagkamahagi mga taong bayan sa lungsod, ating iba'y pumanig sa mga Hudyo, at iba ay sa mga pasel. Pero pagdating sa verse 14, tinawag po si Barnabas na pasel kanya. Ngunit namanig ito ng mga apostol na si Bernabe at Pablo kanya. Pinunit nila ang kanilang mga damit at makbo sa gitna ng karamihan na sumisigaw. So ito po yung ginagamit na talata. Halimbawa po yung Church of Christ Fourth Watch na meron silang special na puzzle. Ginagamit nila yan. Nasabi nila meron pang ibang puzzle maliban dun sa 12. Pero kailangan natin maunawaan bakit tinawag sila ng puzzle. Dahil sila sinugo ng iglesia sa Antioch, kaya sila tinatawag na puzzle. So, kailangan po natin unawain kung paano ginagamit sa salitang na puzzle. Minsan, ang pinaka-common talaga ay 12 apostol ng ating Panginoon. Pero technically, sino mang sinugo, sino man ay isang puzzle. Dito sinugo sila ng iglesia sa Antioch, so sila tinawag na mga sinugo o mga puzzle. Dahil sila sinugo. Dito po sa talatang ito ay called apostle kanya. Nung ito'y sinulat ni Pablo, siya po ay silang apostol. Hindi pa lang siya tinatawag para maging apostle kanya. So ito salitang called to be an apostle. Tandaan natin yung to be ay naka-italicized. Wala sa original na lingwahe. At talagang saling ay called apostle kanya. Ibig sabihin, siya'y tinawag na ng Panginoon para kanyang maging apostol. At siya'y tinawag ng Panginoon at sinugo sa mga hentil kanya. Kaya ay called apostle kanya. Hindi called to be. Kasi para bagang called to be ng apostle, tinatawag pa lang siya. Tinawag lang siya, in other words. Ginagawa na niya kanyang gawain bilang sinugo ng Panginoon. So ito'y isang special na apostle kung tutusin. Dahil hindi po siya naging apostle, kasabay ng 12. Yun po ang naging problema ni Apostle Paul sa pagpapatunay na sa isang apostle. Dahil siya'y nahuling maging apostol kaysa doon sa 12. Siya po'y naging apostle sa daan patungo sa Damascus. Doon siya tinawag ng Panginoon at siya'y sinugo ng Panginoon sa mga hentil. Basahin po natin sa Acts chapter 9, verse 15. But the Lord said to him, "Go, for he is a chosen vessel of mine to bear my name before Gentiles, kings, and the children of Israel. For I will show him how many things he must suffer for my name's sake." Then he said to me, "Depart, for I will send you far from here to the Gentiles." So dahil siya personal sinugo ng Panginoon sa mga hentil, so siya apostol ng Panginoon. Actually, ang total po ng mga apostle, may sasama natin si Judas Iscariot. So 12, tapos namatay siya, pinalitan ni Matias, tapos siya pasok, 14 sila actually. Pero namatay na si Judas, so 13 sila. Kung ating pong papansinin, kahit sa Old Testament, yung 12 tribo, sila lagi 13. Dahil naging 2 tribo si Joseph, naging si Ephraim at si Manasseh. So kahit po sa mga apostles, 13 din sila actually. 12 sinugo at naragdagan
ni Matias na namatay si Judas Iscariote, and later on si Apostle Paul. So sila po sinugo ng Panginoon, especially sa mga Gentiles. Kaya nga po, mas marami siyang sinulat kaysa kay Pedro, dahil si Pedro ay nandun lang sa lugar ng mga Hudyo. So limitado lang ang paglalakbay niya. Si Apostle Paul, mas malawak yung paglalakbay niya. Dahil siya sinugo sa mga Gentiles. Yung iba mga apostle, hindi natin lang kung anong nangyari sa kanila. But definitely, sila po ay sinugo ng Panginoon at ginawa niya lang kailang gawain. Pero sa Acts of the Apostles, dalawang apostol lang sinasabi diyan, si Apostle Peter at saka si Apostle Paul. Kaya misnomer actually Acts of the Apostles. Acts of Paul and Peter, totoo siya. So siya po ay naging apostol sa mga intip tulad ng ating nabasa. Kanino na isulat? Itong lahat po ng sulat sa Bagong Tipan, bagamat may particular na sinulatan, ito'y para sa lahat. In other words, kung ito'y sinulat sa mga Kristiyano, kung ikay Kristiyano, ikay kasama doon. Bagamat hindi kayo specifically sinulatan ni Pablo, sino man. Dito sa chapter 8, verse 2, to the church of God, which is at Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all who in every place call on the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. So specifically, ito sinulat sa iglesia na nasa Corinth kanya. Dahil yung mga particular na mga bagay ay particular sa Corinto. May mga problema sila na address ni Apostle Paul. Pero ganun pa man, ito rin po'y para sa lahat. Kanya. Sabi rito, with all who in every place call on the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Kanya. Say, Panginoon din nila ang Panginoon, Panginoon din natin ang Panginoon. Kanya. So, sa panahon natin ngayon, baka hindi tayo kasali dyan sa sulat na yan, para sa atin din yan, para sa ating ikatuturo sa kalooban ng Diyos. Sabi rin, Church of God, which is at Corinth. So, yung nilagay natin kanina na mapa, ito yung particular na kapulungan ng mga kapatid na nasa Corinto kanya. Katulad natin sa Angeles, ito yung isang particular na kongregasyon na tayo pinagkakatiba sa lugar na ito. Ganon din po yung sa Corinth kanya. Papasin po natin, sinabing salitang Church of God. Hindi po ito palaging tumutukoy sa Diyos o Diyos Ama. Pag sinasabi lang ng salitang God, ito'y hindi nanggaling sa tao. Ito'y nanggaling sa Diyos. Hindi ito'y tinayo ng tao, ito'y tinayo ng Diyos, ng ating Panginoon. Kung minsan, salitang God sa Bagong Tipan ay tumutukoy sa Ama. Depende sa context. Pwede sa lahat ng pagkakataon. For instance, ito po sa maaaring ito'y tumukoy sa Diyos sa pagkalahatan, o kaya Diyos sa patungkol sa Ama, o kung minsan sa ating Panginoon. Dito sa Acts chapter 20, verse 28. Therefore, take heed to yourselves and to all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God, which He purchased with His own blood. Kung titignan po natin ang pang-uusap na yan, hindi yan patungkol sa Ama, hindi naman siya namatay. Hindi rin tumulong ang dugo ng Ama, di ba? Ang namatay ay ang ating Panginoon at ang dugo ng Panginoon ang tumulong. So, sino yung Diyos dito? Hindi ito yung Ama, ito yung ating Panginoon. Sa ibang mga salin na ginagamit ng Iglesia ni Cristo, sinasabi nila, Church of the Lord, ganyan. O Iglesia ng Panginoon. Para matakasan lang yung katotohanan na ang Panginoon ay Diyos. Hindi pa rin. Sapagkat ang salitang Panginoon sa Biblia ay tumutugtog din sa Diyos. Dahil ang ito siya'y Panginoon. So, bisay, kung ito siya'y Panginoon, o hindi mo pa rin matatakasan na si Kristo ay Diyos. Pero sa particular na salin na ito, yung New King James, sinasabi, the Church of God. Di sa Tagalog, sa lumang Tagalog, Iglesia ng Panginoon, ganyan. Pero dito po sa bagong salin, sinunod nila yan. Mababasa natin, Iglesia ng Diyos, ganyan. Yung tumutugtog sa ating Panginoon. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawa, sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo ng mga tagapangasiwa
upang pangalagaan yung iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. So, ibig sabihin, ito tungkol sa ating Panginoon. So, hindi na ibig sabihin na Church of God, nabasa natin sa salitang Diyos, palagi tumutungo sa Diyos sa pagkalahatan o sa Ama, depende sa pagkagamit. So, Church of God, Church of Christ, para walang yun kung tutungusin ng ating Panginoon Diyos. So, ginagawa din po yun. In salitang to those who are sanctified in Christ Jesus called to be saints. Ito po yung nagagawa sa isang salita. Yung salitang sanctified at yung salitang saints. Yung pong Roman Catholic Church, ginagamit nila yung saints yung sa mga tao namatay na at napatunayan na allegedly sila nabuhay na tapat at ginagawa silang saints. Pero dito sa talatang ito yung mga buhay. Hindi sila patay. Called to be saints. So, tinatawag silang magbanal. Sa Tagalog, pinapaging banal kay Kristo Jesus kanya. So, yung salitang sanctified at saka saint, ang ibig sabihin, hindi walay. Separated kanya. Kung saan ang babasahin natin, to those who are separated in Christ, Jesus called to be separated ones. Ang ibig sabihin ito, tayo hiniwalay ng Diyos mula sa sanglibutan patungo sa kaligtasan, paglilingkod sa Kanya. Ang ibig sabihin ito. Kaya nga po yung mga salin po natin, nahihirapan tayo kasi hindi sinalin. Hindi sinalin yung salita para maunawaan natin mabuti. Kailangan tayong tumingin sa diksyonaryo, sa konteksto kanya. So, sino mang Kristiyano, sa iniwalay. Tingnan po natin yung mga talata. Dito sa tayo tinawag, tayo iniwalay. Dito sa 1 Peter chapter 2, mababasa po natin. Dito sa verse 9. Ito po ang ating mababasa. Ngunit kayo isang lahing pinili, isang malikang pagkapari, isang bansang banal, isang bayanang pag-aaral ng Diyos, upang niyo ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo kanya mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilag-alala sa liwanag. Yun ang pagkahiwalay. So, inalis tayo sa pamumuhay sa kasalanan tungo sa paglilingkod sa Diyos o kaligtasan kanya. Yun ang ibig sabihin ng being sanctified. So, pag tayo banal, iniwan na natin yung pamumuhay dati, tayo pumunta sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun ang ibig sabihin, no? Ito yung mga tao na iniligtas na ng Panginoon mula sa kasalanan at sila'y namumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Sila'y buhay o patay. Pero sa Roman Catholic Church, ito po'y patay. Kailangan maging patay ka bago maging tawagin nilang saint. So, ito po yung sinasabi natin kanina. Ito yung verse 4 ng sanctify. The separation of the believer from the world in his behavior kanya by the Father to the Word. Sa 17:17, pakabanalin mo sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan kanya. So, pakabanalin mo sila, ihiwalay mo sila kanya sa pamamagitan ng katotohanan. So, yung sumasampalataya na umaalis sa mga bagay na para bagang iniwawalang respeto natin ng Diyos, yun po yung mga sumasampalataya. Umahiwalay tayo doon. Kinikilala po natin si Kristo bilang ating Panginoon. Kung iniwalay natin si Kristo sa ating puso, ang ibig sabihin, hindi siya ordinary Diyos-Diyosa. Sa sinusunod natin bilang ating Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng salitang sanctified, yung salitang saints. Pareho pa lang sila. Yung sanctified, ito yung verb. Yung saints, ito yung noun. Makikita natin. So, pareho lang po yan. Yung noun, sabi dito, agios, fundamentally signifies separated. And hence in the scripture, in its moral and spiritual significance, separated from sin, and therefore consecrated to God, o paglilingkod sa Diyos. So, pag banal tayo, yun ang ating kalagayan sa paningin ng Diyos. At yun ang ating ginagawa. Titingnan po natin. So, tayo tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Yung po ibang mga sayo ng pananampalataya, ang akala nila, pag tumatawag sa pangalan ng Panginoon, binibigkas natin yung pangalan ng Panginoon. Yun po ay hindi tamang kahul. Pero mabigkasin ng pangalan ng Panginoon, wala masama doon.
Pero calling on the name of the Lord, of Jesus Christ our Lord, hindi lang binibigkas yung pangalan niya. Ang ibig sabihin po noon, tayo po'y lumalapit sa kapamahalaan ng Panginoon. Sinasabi lang po ni Pablo, tayo po ay sumusunod sa Panginoon, tumatawag tayo sa Panginoon, sumusunod tayo sa kanyang autoridad o sa kanyang kalooban. Yun ang ibig sabihin nun. And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Yun yung po makikita natin kahulugan ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Pag tayo po naliligtas, yun ang ginagawa natin. Dito sa Acts chapter 22, verse 3, nung si Pablo po ay tinawag ni Ananias, basahin po natin. At ngayon, ano pa ang iniintay mo? Tumindig ka at magpabautismo at tugasan ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Hindi siya sumisigaw si Pablo na tumatawag sa pangalan ng Panginoon kung sinabautismo ha. Ang sinasabi ni Ananias sa kanya, ikaw ay lumapit sa kapamahalaan ng Panginoon para kayo maligtas. Ganyan. So yan ang calling on the name of the Lord, yun ang ibig sabihin. So tayo tumatawag sa pangalan ng Panginoon, ang ibig lang po sabihin ni Pablo, sa lahat ng lumalapit at gumagawa at nirespeto kanyang autoridad ng ating Panginoon. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. So sa pag-aaral po sa Biblia, mahalaga po yung malaman natin yung kahulugan ng mga salita. Kasi yung mga salita, nagbibigay po yan ng idea at kahulugan. So pag hindi natin pinag-aralan, hindi rin po natin maintindihan kung ano ibig sabihin ng sinulat ni Apostle Paul. Ano bang itong ibig sabihin ng tumawag tayo sa pangalan ng ating Panginoon? Sabi, both theirs and ours. Ito sinasabi natin. Bagamat particularly, specifically, ito sinulat sa mga taga-Korinto, pero yung scope ng sulat na ito ay para sa lahat ng Kristiyano. Sabihin, hindi lang sa panahon ni Pablo, may tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Kahit sa panahon natin ngayon, tumatawag pa rin tayo sa pangalan ng Panginoon. So pag binabasa natin ang sulat na ito ni Pablo, ito'y maaaring magpatibay sa ating pananampalataya. Yun lang po ibig sabihin ni Apostle Paul. So kahit na gagamitin natin yun sa ibang mga sulat, ganun din yun. Mga particularly, ito'y naisulat sa mga particular na grupo ng mga Kristiyano. Pero ito pa rin ay mayroong pakinabang sa atin. Tayo makikinabang in terms sa ating pananampalataya kung tayo nakikinig at inuunawa po natin. Yun po sa ikatlo. Grace to you and peace from God, our Father and the Lord Jesus Christ. So dito, very specific kung sino yung Diyos. Ang Diyos po rito ay ang Diyos, Ama. Sabi po sa atin. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. So ang pinanggagalingan ng ating biyaya at kapayapaan ay sa ating Ama at sa ating Panginoon. Tingnan po ninyo yung salitang ito. God our Father and the Lord Jesus Christ. So ito po ay kailangan natin unawain sa isang particular na konteksto. Ang Diyos ay ang ating Ama niya. So in terms sa Diyos Ama, ang ating relationship sa Diyos ay siya ating Ama. Pero in terms sa ating Panginoon, siya ating Panginoon. Sabi, sumusunod tayo sa Panginoon. Dahil nasa Kanya lahat ng kapamahalaan, kaya tinawag siyang Panginoon. Hindi ibig sabihin na siya'y Panginoon, hindi sa Diyos. Hindi ibig sabihin na Ama ay Diyos, hindi siya Panginoon. Tandaan natin sa Old Testament, tinatawag ang Diyos, the Lord God, ganyan. Kung siya'y Diyos, siya'y Panginoon. Kaya Panginoon, ikay Diyos. Pero ito'y pinaghiwalay dahil sa kailang particular na gawain sa kaligtasan. So nagkakaroon tayong relasyon sa Diyos bilang ating Ama, at ang ating sinusunod ay ating Panginoon dahil binigay sa Kanya lahat ng kapamahalaan. So siya po humingin sa Diyos ng biyaya para sa kanila. Kasama ng ating kapayapaan. Ito may salitang kapayapaan. Dalawa actually ang ibig sabihin niya. Yung kapayapaan in terms na tayo po ay tayo po ay na-reconcile sa Diyos. At yung kapayapaan na sa kahulugan na tayo po alam natin na tayo niligtas ng Diyos. At meron tayong pag-asa ng
kaligtasan, kaya meron tayong kapayapaan. Ganyan. So, ito yung nagagaling sa Diyos at sa ating Ama. So, pinakikilala ni Apostle Paul kung ano ang ating relasyon sa Diyos. Diyan sila po pinagagalingan ng ating biyaya at kapayapaan. Yung biyaya, yan ang mga blessings na galing sa Diyos kasama ng ating kaligtasan. At yung kapayapaan, yung katahimikan o serenity na dumating sa atin dahil lang po natin tayo ay naligtas ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon at meron tayong pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, kahit dumadaan tayo sa anumang klaseng pagsubok o anumang bagay na sa mundong ito, masamantala lang yan kanya. Dahil sapagkat meron tayong inihintay na tunay na kaligtasan sa langit. So itong mga bagay sa lupa, dinadaanan natin, hindi natin maiwasan, pero hindi yan ang kahulugan. Ito ay yung kapayapaan, biyaya. Eventually, sa langit, sa panahon na ito, dinibigyan pa rin tayo ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng salita o sa mga bagay, makatulong sa atin. Yun ang sinasabi ni Pablo. Hindi tayo pwedeng tumawag sa ibang pinanggagalingan. Wala tayong mapapala doon. Mapapala lang natin kung ito yung galing sa Diyos. Lahat ng biyaya at kapayapaan ay galing sa Diyos. Kahit po sa Efeso, chapter 1, verse 3, sinasabi rin po sa atin, ay sa katotohanan, lahat ng biyaya ay nasa ating Panginoon. Purihin nawa ang Diyos at Ama na ating Panginoon Jesucristo, na siya nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. So, tingnan po natin, ito galing sa Diyos at ito galing sa ating Panginoon. So, kung hanap tayo sa iba, wala tayong matatagpuan. Kailangan lang tayong lumapit sa Diyos at sa ating Panginoon para sa magkaroon tayo ng biyaya at kapayapaan, yung sinasabi ni Pablo. Tingnan po yan rito sa pangusap na ito. I thank my God. Ganyan. Noong ulang pa may nagtanong po sa akin, bakit si Pablo ganyan? Sinasarili niya ang Diyos. Dapat ang sabi niya, our God. Di ba sabi niya? Sabi niya, I thank my God always concerning you for the grace of God which was given to you by Christ Jesus. So, my God, ang sabihin. Ito, salitang, pumunta po tayo sa my God, bago pumunta sa gift subject. Ito ibig sabihin, meron siyang personal na relasyon sa Diyos. My God, kanya. Walang pagkakaiba sa sasabihin mo, my Father, meron ka relasyon sa iyong Ama. Meron siyang particular na personal na relasyon sa Diyos. Meron tayong general relationship sa Diyos bilang Ama. Pero personally, bawat sa atin, meron tayong personal na relasyon sa Diyos bilang ating personal na Ama. Para bagang sa isang pamilya, kayo ay magkakapatid, meron kayong Ama. Pero meron kayong particular na relasyon sa inyong Ama na hindi pare-pareho, di ba? So yun po sinasabi ni Pablo, meron siyang personal relationship sa Diyos bilang kanyang Diyos. Ito pong kaloob ng kaligtasan. Mababasa po na sa Ephesians chapter 2 verse 8, sinasabi sa atin, for by grace you have been saved through faith. Binabagay ito yung salitang grace. Ito po ay biyaya. Pag sinabi natin biyaya, ito isang bagay na maganda, ito yung makakatulong sa atin, pero ito binigay sa atin. Pag sinabing biyaya, hindi mo yan pinagtrabahuhan, ito yung binigay sa iyo, kanya, nakaloob, na makakabuti at makakatulong sa iyo. This is a particular na talata, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. Kaya nga ito'y biyaya, hindi galing sa ating sarili. Pag pinapaliwanag po natin talatang ito, hindi ka pwedeng hindi pamalik sa Old Testament. Sa Old Testament, meron po siyang essence na yung kaligtasan mo ay galing sa iyong sarili. Kasi ikaw ay sumusunod ng 100%, hindi ka nagkakasala. Walang pagkakaiba kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang pinagtatrabuhan mo at sinunod mo yung usapan ninyo, ginawa mo yun. You earn, di ba? Pero pag binigay lang sa'yo na yung pinagtrabahuhan, yun ay biyaya. Yun ang pagkakaiba ng dalawa. Hindi ito galing sa iyong sarili kanya. Hindi yung pinagtrabahuhan nito to deserve salvation. Ito ay galing sa Diyos. It is the gift
of God, sabi niya, not of works. Ito po yung may tali doon. Yung works, ito po yung katulad po sa Old Testament na ikaw ay sumunod at hindi ka nagkasala. Yun ang ibig sabihin ng gawa. Walang pagkakaiba sa gumagawa tayo para kumita sa isang kumpanya. You're working. So you earn. Kung gano'n, ikaw ay naligtas sa pamagitan na yung 100% na pagsunod, pwede ka magmalaki. Na hindi mo kailangan ng biyaya ng Diyos kasi naligtas mo yung sarili kanya. Pero problema, hindi gano'n. Hindi siya galing sa atin. Doon po sa 1 Corinthians chapter 15, 1-4, ating mababasa, ito yung sinasabing ebanghelyo, sabi sa atin. Ngayon mga banal, ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap na siya rin naman ninyo pinaninindigan. At sa pamagitan ninyo kayo iligtas kung matatag ninyo itong pangahawakan, maliban kayo sumampalataya na walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang aking din tinanggap na si Yesu Cristo namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya inilibing at muling binuhay na ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Yan ang ebanghelyo. Yung katatuan si Cristo namatay na inilibing at amoy ng muli para sa ating kaligtasan. Kung tayo maniniwala doon at susunod doon sa requirements ng biyaya ng ebanghelyo, tayo maliligtas. So, hindi sabihin, parang may pagsunod. Yung isa, ikay sumusunod bilang makasalanan para ikay patawaran ng Diyos. Yung isa, ikay sumusunod bilang hindi nagkasala. At wala kang, hindi ka dapat patawaran ng Diyos kung hindi ikaw ay naging walang kasalanan. Kung may isang tao na nagawa niya at isa nagkasala, hindi niya kailangan ng biyaya ng Diyos na gawa niya sa kanyang sarili. Kaya lang, mababasa rin po natin sa Biblia, wala nakaabot doon. Wala sila man nakaabot sa kalalantian ng Diyos sa lahat sapagkat lahat ay nagkasala. Kaya sinasabi gift of salvation, kaya ito kaloob ng kaligtasan. Kaya po si Kristo namatay para tayo maligtas. Sa Matthew chapter 26 verse 28, sinasabi sa atin kung bakit namatay ang Panginoon. Tumulong kanyang dugo para sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ngayon yung epekto ng kanyang dugo para mahugasan ng ating mga kasalanan, ito yung nangyayari lamang pag tayo sumunod at sumampalataya doon sa bagay na yun. Na yung ginawa ng Panginoon ay may tunay na kapangyarihan magligtas. At pag tayo sumunod sa Ebanghelyo ngayon. Doon sa Hebrews chapter 5, 8 and 9, sinasabi sa atin, si Kristo po ay Diyos. Katulad ng kanyang Ama, hindi siya kailangan sumunod. Para wala silang Diyos eh. Pero ang ating Panginoon, isinantabi niya yun ng kanyang pagkapatay sa Diyos. At siya'y sumunod sa kanyang Ama. Ito yung essence sa salitang, bagamat siya isang anak, siya anak ng Diyos. So, ibig sabihin, siya Diyos. Bagamat siya isang anak, siya natuto ng pagsunod sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal, siya naging pinagmulan ng walang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. So pag tayo ay sumunod sa ating Panginoon, tayo maliligtas. So sa Mark 16, 15-16, sinasabi rin po sa atin, ang sumasampalataya at mabautismo na yung maliligtas. So sa Galatia 3:26-27, sinasabi na mahalaga ang pananampalataya, mahalaga rin na tayo ay mabautismuhan. Basahin po natin sa Galatia chapter 3:26 to 27. Ito ang ating mababasa. Sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya, sapagkat ang lahat sa inyo ay binautismo kay Kristo, ay binis Kristo kayo. So yun ang paraan ng pagtanggap sa Ebanghelyo, sa loob po ng kaligtasan. Hindi yung sinasabi ng iba. Sumampalataya ka lang, sumunod ka sa 10 Commandments, etc. Hindi yun. Yun ang sinasabing paraan na tatanggapin natin yung kaloob ng kaligtasan na sinasabi rito ni Apostle Paul na ibinigay sa pamagitan ng ating Panginoon. Tuloy po natin, meron pa tayo ng minuto. That you were enriched in everything by Him, in all utterance and all knowledge. So ito po isang bagay na tignan po natin.
Sinasabi ni Pablo, sila yung naging mayaman, hindi sa physical na paraan. Although sila yung mayaman sa physical na paraan. Pero sila naging mayaman sa mga spiritual na kayamanan kanya. Sa pamagitan ng panahon na yun, dahil hindi pa naisulat ang bago tipan, sa pamagitan ng kaloob ng Espiritu Santo. Yung kanyang kalooban ay pinahayag sa pamagitan ng kaloob na nagpapahayag ng kalooban ng Diyos. Yung utterance, ito yung salita. Ito yung pinangaral sa pamagitan ng mga kaloob. Kaya po yung Corinth, kaya po sila'y mayaman sa spiritual na kayamanan. Marami po mga nagsasalita ng mga wika. Marami rin po mayroong kaalaman na miraculous na hindi mo ito pinag-aralan, pero ito yung binibigay siya ng Espiritu Santo. At ganyan din po yung mga propeta sa Corinto. Sila nagsasalita, hindi ka sa sarili nilang kaisipan, diretso dahil sa Espiritu Santo. Right? So ito po makikita natin kayamanan na sinasabi ni Pablo. Ito yung mababasa na sa 1 Corinthians chapter 14. Doon po sa pagkakatalatang makikita natin yung mga kaloob na naibigay sa Iglesia sa Corinto. Bagamat sila po may problema. Sila ay nagkakaroon ng inggitan sa mga bagay na may kaugnayan sa spiritual gifts. Kasi iba-iba, gusto nila, pare-pareho sila. Especially pagsasalita ng wika, siguro nakikita nila na ito'y para bagang mas magandang kaloob. Dito sa 27:29. Kung nagsasalita, sino man ng wika, dapat ay 2 hanggang 3 lamang. Kung pumunta tayo sa mga Pentecostal at Charismatic, nagsasalita sila lahat. Pero dito sa Biblia, 2 kanya, 2 o 3 lamang. At sunod-sunod ang bawat isa at may pagpapaliwanag. Kung i-observe natin sinasabi dito, tinobserve natin ginagawa ng iba, hindi sila pareho. Yung ginagawa sabay-sabay sila nagsasalita, wala ka naintindihan. Subalit kung walang tagapagpaliwanag, tumahimik ang bawat isa sa iglesia at magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. Hayaan magsalita ang 2, 3 sa mga propeta at iba'y umunawa sa sinasabi. So marami silang kaloob doon. Iglesia ng Corinto, dahil maraming kaloob ang magpapahayag, marami rin silang kaalaman tungkol sa kalooban ng Diyos. Ang pagkakaiba sa atin, nakasulat na. So, meron na sa atin yung kompletong pagpapahayag ng Diyos sa kanyang kalooban. Sa panahon na yon, paunti-unti. Dahil hindi maaaring bigkasin ng kabuuan sa isang particular laman ng kaloob. So, unti-unti nilang inihahayag ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi rito, kayo mayaman kanya sa kaalaman na sa Espiritu. Dito po tayo magtatapos. Even as the testimony of Christ was confirmed in you. So that the testimony of Christ was confirmed in you, yun po isang particular na salin na pwede natin tingnan. Yung pong testimony ng ating Panginoon na pinangalan ng mga pastor, dito binigay mismo ng ating Panginoon. Tandaan natin, so sa John chapter 16 verse 12, marami pa akong bagay na sasabihin sa inyo kanya. Pero hindi matitiis ngayon. Pero pagdating ng Espiritu kanya, Espiritu ng katwiran, sa magpapagsiya kung katotohanan. So, yung testimony na ito, hindi yung binigay mismo ng Panginoon. Ito yung galing sa spiritual gifts. Yung sa confirm, pag isang bagay po ay na-confirm, ibig sabihin ito totoo, proven to be true, confirm kanya. The Hebrews chapter 2 verse 3, sinasabi sa atin, how shall we escape if we neglect so great a salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed to us by those who heard Him? God also bear witness both with signs and wonders, with various miracles and gifts of the Holy Spirit, according to His own will. So ito yung mga kaloob na yun, ay napatunayan na ito'y totoo kanya. Yung dakilang kaligtasan na ipinagsimula sa ating Panginoon at ito kayo pinatunayan. So yung mga kaloob ng Espiritu Santo, dalawang purpose niya. Magpahayag ng kalooban ng Diyos at patunayan na ito'y kalooban ng Diyos. May bilang dito sa Mark 16 verse 20, ito po'y binibigyan sa atin ng masyalinawan pa, pagbasahin natin. Sa Marcos 16, verse 20, sabi dito, at tumayo sila at nangaral sa lahat ng dako, habang gumagawang kasama nilang Panginoon
at pinatutuhanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip-buhay. So pinatutuhanan na yung salita ay katotohanan, yun ibig sabihin niya, sa pamamagitan ng mga tandang kalakip. So, yung mga apostles, pag sila'y nangangaral, meron silang tanda para maipakita sa mga tao na yung kailang iniaaral ay galing sa Diyos. Ito yung mga tanda na hindi pwedeng gawin sa natural na paraan. Kaya ito po yung mga miracles dahil hindi mo magagawa sa natural na paraan. So dito po tayo magtatapos mga kapatid. Ibigay natin kay Brother Raul.